Lucio's POV. Anong balita? Kaagad kong tanong kay Philip pagkapasok ko sa loob ng kanyang opisina. Tinawagan niya ako kani-kanina lang para ibalita sa akin na may lead na daw siya sa pinapatrabaho ko sa kanya. Confirm, noong naghiwalay ko ni Melissa, may iba siyang lalaking dinidate at posibleng yun ang ama ng ipinagbubuntis niya ngayon. Nakangising sagot ni Philip sa akin, sabay abot sa akin ng hawak niyang brown envelope. Dali-dali ko namang tinanggap yon at inilabas ang mga laman. Iba't ibang klaseng larawan na kuha sa iba't ibang lugar. Karamihan ay sa labas ng mga hotels at motel at meron din sa ibabaw ng kama. Dito na talaga ako bumilib kay Philip. Lahat sagap na sagap eh. Kahit mga kamera sa mga motel, kaya nilang i-track. Shit! Mahina kong sambit. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Sinasabi ko na nga ba eh, niloloko talaga ako ni Melissa. Alam mo ba kung anong isa sa mga dahilan at kung bakit gusto ng mga Crisostomo na maikasal kaagad kayo ni Melissa? Yun ay dahil sa malaking pagkakautang nila. Nalulong ang mga magulang ni Melissa sa kasino at napabayaan nila ang mga negosyo nila na siyang dahilan kaya nagkandabaon-baon sila sa utang. Ang pamilya niyo ang target nila para makatulong sa problema nila. Muling bigkas ni Philip. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Kilala ang mga Crisostomo sa business world. Kahit nga si Daddy natuso pagdating sa negosyo, saludo siya sa ama ni Melissa dahil sa pagiging batikan nito sa negosyo. Shit, mga walang hiya, mga salot. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang panluloko sa pamilya namin. Nakakuyom ang kamaong sagot ko. Pambihira, hindi ko akalain na sugal lang palang magpapabagsak sa mga Crisostomo. Ang dating matayog na pamilya at kilala sa lipunan, mukhang darating ang araw na mas maghihirap pa sa dagaa. Natatawa ang sagot ni Philip. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Yeah, at ako mismo ang gagawa ng paraan para mas mapadali ang bagay na yun. Mahal akong maningil, lalo na't nang dahil sa kanila, nagpa siyang umalis ng Mexico. Nakangisi ko ang sagot. Wow, mukhang exciting ah. Okay, dito lang ako sa gidli, tahimik na manonood at makikipalakpak. Natatawa niyang sagot sa akin. Muli akong napangisi sabay tayo. Mauna na ako, ipapasa ko pa sa mga magulang ko ang tungkol sa mga larawan na to. Parang nakikinita ko ng galit ni Daddy kapag malaman niyang tungkol dito. Seryosong bikas ko at takmang maglalakad na sana patungo sa pintuan ng opisina ni Philip nang muli siyang nagsalita. Regarding kay Macy pala, alam ko na kung saan siya huling nakita. Iko-confirm ko lang ang exact location niya and maybe within 5 hours, matatrack ko na kung nasaan siya. Nakangiting muling bigkas ni Philip. Dali-dali naman akong napabalik sa aking kinauupuan dahil sa sinabi niya. What? Alam mo na kung nasan si Macy? Saan? Seryosong tanong ko. Hey, relax. Hindi ako nagbibigay ng information hanggat hindi ako sigurado. Kaya hintayin mo na lang ang susunod kong pagtawag sa'yo. Don't worry. Bago matapos ang linggo na to, makakasama mo din siya. Basta unahin mo na muna ang tungkol kay Melissa. Para naman wala nang sagabal sa pagmamahalan yung dalawa ni Macy. Nakangisi niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na papabuntong hininga. Hindi ko na talaga kaya pang maghintay. Sobrang namimiss ko na si Macy. Pero tama itong si Philip. Isa-isa lang, uunahin ko muna ang tungkol kay Melissa at sa pamilya nito para malinis ng lahat bago makabalik si Macy. At sa pagkakataon na ito, hindi talaga ako papayag pa na muling mawalay sa akin ang babaeng mahal ko. Mabilis na akong nagpaalam kay Philip. Diretso ako sa opisina ni Daddy at mabuti na lang naabutan ko siyang hindi ganoon kaabala. Mabuti naman at naisipan mong pumasok ng opisina. Kaagad na salubong na bigkas ni Daddy pagkapasok ko sa loob ng opisina niya. Tamad naman akong napaupo sa katapat niyang upuan at inilapag ang hawak kong envelope sa mesa niya. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Daddy. Mainit-init na balita tungkol sa pamilya Crisostomo. Seryosong sagot ko. Seryoso kong tinitigan ni Daddy bago niya dinampot ang brown envelope na dala ko kanina at binuksan iyon. Saglit niya iyong pinakatitigan bago ko napansin ang galit na kaagad na rumihistro sa mga mata niya. Sa lahat ng ayaw ko, ayong niloloko ako, pati ang buo kong pamilya. Narinig ko pang gigil na bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Walang sino man ang malakas ang loob na mga has na kalabanin ang mga Del Chavez dahil sa kakaibang ugali ni Daddy. Pero ang lakas ng loob ng mga Crisostomo na lokohin ang pamilya namin.
mukhang kahit na wala akong gagawin, masosolve ng problema ko. Which is pabor sa akin dahil wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang hanapin si Macy. Good job, Lucio. Mana ka talaga sa akin. Tuso at hindi basta-basta nagpapapaniwala sa mga taong gustong paikutin ng pamilya natin. Bigkas ni Daddy na lalong nagpataas ng moral ko. Yes, kanino pa ba akong magmamana kundi sa kanya lang. Anong susunod na hakbang na gagawin natin, Dad? Muntik na tayong nabiktima ng mga Crisostomo at mali naman yata kung palalagpasin lang natin ang ginawa nila. Seryosong sagot ko. Sa ngayon, hanapin mo muna si Macy. Kayang-kaya ko na sila, son. Seryosong sagot ni Daddy habang nakataas ang kabilang sulok ng labi niya at nanilisik ang mga mata sa galit. Okay, salamat, Dad. Magalang kong sagot na kaagad ding nagpaalam. Diretso akong lumabas ng opisina nito at saktong pagkalabas ko ng pintuan ng opisina nito ay siyang pagtunog naman ng aking cellphone. Hindi ko sana papansinin dahil unregistered number pero nang maalala ko si Macy, dali-dali kong sinagot. Baka may magandang lead na sa kinaroroonan ni Macy at ayaw kong palagpasin iyon dahil lang sa simpleng hindi pagsagot sa tawag. Yes? Seryoso kong sagot. Kuya, si Talia ito. Seryosong sagot ng familiar na tinig sa kabilang linya. Kaagad na nagsalubong ang mga kilay ko nang mabosesan ko ang pasaway kong kapatid. Talia, where are you? Alam mo bang sobrang nag-aalala sila mami at dad sa'yo? Seryoso kong bigkas. Kung nasa harapan ko lang ang pasaway kong kapatid na to, kay sarap niya sigurong paluhurin sa asin. Pinapaaral sa Amerika at kung ano-ano mga pinagagagawa sa buhay. Kuya, relax. Pakisabi kina mami na nagbakasyon lang ako at uuwi din kaagad ako. Sagot naman ni Talia sa kabilang linya. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na mapabuntong hininga. Wala talaga akong tiwala sa mga ganitong linyahan ng pasaway kong kapatid. Nasaan ka ngayon? Ipapasundo kita. Alam mo bang halos hindi mapalagay si mami nung nalaman niyang bigla ka na lang nag-drop out sa pinapasukan mo university? Seryoso kong sagot sa kanya. Galit ba sila sa akin? Kaagad niya din namang tanong sa akin. Sinong mga magulang ang matutuwa kapag malaman nila ng anak nila ay nagbubulakbol? Umuwi ka kaagad dito at huwag mo nang hintayin pa na mahanap ka ng mga investigador na binayaran ko kung hindi mas lalo ka talagang malalagot kina mami at daddy. Seryoso kong sagot sa kanya. Kuya naman, tinatakot mo yata ako eh. Bakas ang pag-aalala sa boses na sagot niya sa akin. Kailan pa ba ako natutong magbiro at manakot? I'm serious at umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Seryoso kong sagot sa kanya. Okay. Dahil masunuri naman akong anak at kapatid, uuwi ako kaagad dyan pero sa isang kondisyon. Backupan mo ko kina mami at daddy. Gawin mong lahat ng paraan para hindi nila ako pagalitan. Sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapahilot sa sarili kong sentido. At talaga naman, may kondisyones pa talaga ang pasaway na to eh. Sa dami ng problema ko, dumagdag pa talaga siya. May nagawa kang kasalanan, kaya dapat ready ka sa posibleng mangyari pagka-uwi mo dito. Hindi ka naman siguro duwag para iwasan mo ang kung ano man ginawa mo, di ba? Seryosong tanong ko. Hindi ako duwag, pero kapatid mo ko kuya. Tsaka kapag hindi mo ko tutulungan tungkol dito, hindi din kita tutulungan na magkita ulit kayo ni Macy. Tatawa-tawa niyang sagot sa akin. Gulat na gulat naman ako sa aking narinig. Anong sabi mo? Si Macy? Nagtataka kong bigkas. Yes, the one and only Macy. Don't tell me na hindi mo siya kilala. Seryosong tanong niya sa akin. Shit, of course, kilala ko siya. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Seryosong tanong ko. Of course, kilala ko siya. Dahil girlfriend mo daw siya eh. Teka lang, ano bang nangyari kuya? Bakit ka nilayasan ni Macy? Don't tell me na niloko mo siya at nambuntis ka ng iba. Seryosong tanong nito sa akin. Hindi totoo ang chismis na nasagap mo, kaya itigil mo yung bunganga mo. Naiinis kong sagot. Kung ganon, nagsisinungaling si Macy sa akin? Sagot niya naman. What? Nagkakausap kayo ni Macy? Nasaan siya? Nasaan si Macy? Seryosong tanong ko. Ramdam ko ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko dahil sa excitement na aking nararamdaman. Kaunting oras na lang at makikita at makakasama ko na ulit ang mahal ko. Kasama ko nga siya, pero kapag hindi mo ko tutulungan para hindi ako mapagalitan nila mami at daddy, bibigyan ko na lang siguro ng advice si Macy na layuan ka na lang ng tuluyan. Tutal naman playboy ka eh.
Diretsahan itong sagot habang bakas sa boses ang pang-iinis. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Huwag na huwag mong susubukan. Kung hindi, hindi talaga kita mapapatawad. Isusumpa talaga kita habang buhay at kakalimutan ko talaga na kapatid kita. Galit kong sagot sa kanya. What? Bad ka kuya. Ang galing mo talagang manakot. Tatawa-tawa nitong sagot sa akin. Hindi kita tinatakot. I'm serious. Sabihin mo sa akin kung nasan si Macy at akong bahala sa'yo. Sumusuko kong sagot sa kanya. Are you sure? Promise yan ha? Broken-hearted ako sa totoo lang at hindi ko na talaga siguro makakaya pa na pati sila mami at daddy magagalit sa akin. Sagot niya naman sa akin. Yes, akong bahala. Now, tell me, nasan si Macy? Seryosong tanong ko. Kung sasabihin ko ba, hindi mo na siya sasaktan? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa bokabularyo ko na saktan siya dahil mahal ko siya. Tsaka kung ano man ang problema, nasolusyonan na yon at sadyang may mga tao lang talagang handang gawin ang lahat para lang matupad nila ang maitim nilang balak. Seryoso kong sagot. Oh gosh, ang lalim nun ah. Pero one more question kuya. Kung sakaling babalik ba si Macy, hindi mo ba siya gagawing kabet? Muli niyang tanong sa akin. Yamot naman akong napasabunot ng sarili kong buhok. Ang sarap kutusan ng kapatid kong ito. Hindi matapos-tapos ang tanong. No, wala akong balak dahil siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Now tell me, nasan siya? Seryosong tanong ko. Kasama ko. Magkasama kami dito sa Mindanao. Diretsahan niya namang sagot sa akin. What? Mindanao? Ang layo niya na. Anong ginagawa niyo dyan? Seryosong tanong ko. Nagkakilala kami sa barko at hindi ko naman akalain na girlfriend mo nga pala siya. Although nakikita ko ang larawan niya before sa social media account ni Fantasia at DJ, nilapitan ko lang naman siya dahil familiar nga ang mukha niya sa akin. At na-confirm ko nga na siya nga si Macy, ang girlfriend mong nilayasan ka dahil hindi ka na kontento sa isa. Nagkwento nga pero may halong patutsada ang last niyang sinabi. Hindi ako nilayasan ni Macy. Nagparaya lang siya sa pag-aakala niya na ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Melissa. Naiinis ko ng sagot sa kanya. Kahit kailan wala akong balak na lokohin si Macy at ngayong alam ko na niloloko pala ako ni Melissa, humanda talaga sa akin ang babaeng yon kasama ng mga magulang niya. Uunahin ko lang na makabalik si Macy sa piling ko at sila naman ang haharapin ko. Macy's POV. Halos alas 5 pa lang ng umaga gising na ako pero imbis na isang magandang umaga ang sumalubong sa akin dahil naging maayos naman ang tulog ko kagabi, heto ako ngayon. Nakasalampak sa harap ng toilet bowl at sumusuka. Talagang sobrang pinapahirapan ako nitong pagbubuntis ko. Tama si Ma'am Talia. Mukhang kailangan naming bumalik ng ospital dahil sumobra naman yata itong morning sickness ko. Macy, ayos ka lang ba dyan? Buksan mong pintuan, papasok ako. Narinig kong tawag ni Talia na sinabayan niya pa ng pagkatok. Talagang sinadya kong ilak ang pintuan ng banyo dahil nahihiya na akong makita niya kung ano ang sitwasyon ko. Tsaka nahihiya din akong makita na habang sumusuka ako, nakatunghay siya sa akin. Talia, gagamit ka ba ng banyo? Saglit lang, lalabas po ako. Mahina kong sambit, kasabay ng pasimple kong pagpunas ng luha mula sa aking mga mata. Hindi naman ako umiiyak, pero sa sobrang hirap na nararamdaman ko, sumasabay na sa pagluha ang mga mata ko. Kahit na nanghihina, pinilit kong tumayo. Hindi na din kasi sumagot pa si Talia at mukhang gagamit nga siguro siya ng banyo. Iisa lang ang banyo nitong bahay na inuupahan niya. Kaya kailangan ko talaga munang lumabas para makagamit siya. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad lang ng kaunti patungo sa lavatory. Nagmumug at naghilamos ako bago ko tinitigan ng sarili ko sa salamin. Pangalawang araw pa lang ng pagsusuka ko, dulot ng morning sickness pero feeling ko ang payat ko na. Humpak na ang aking pisngi at namumutla na din ako. Macy, sigurado ka bang ayos ka lang dyan? Buksan mo na tong pintuan para makapasok ako. Muli akong napalingon sa kahoy na pintuan ng banyo nang muling magsalita si Talia. Andiyan na. Sagot ko naman at dahan-dahan na naglakad patungo sa pintuan. Hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahan kong binuksan at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang sumalubong sa paningin ko ang mukha ng isang tao na hindi ko inaasahan. Si Lucio na seryoso ang mukhang nakatitig sa akin, habang nasa likuran niya si Talia na nakasilip sa akin na naka-peace sign pa. Lucio? Paanong?
Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla na lang niya akong mahigpit na niyakap. Gulat na gulat ako at hindi ko malaman ang kung ano ang gagawin ko. Paanong... Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mapansin ko na naglakad na palayo si Talia. Na-realize ko na useless na siguro na itanong ko kay Lucio kung paano niya ako natunton, gayong ang kapatid niya pala ang kasama ko. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit gano'n nilang kabilis sa'yo na magdesisyon na iwan ako, Macy? Narinig kong sambit niya. Baka sa boses niya ang matinding hinanakit, kaya hindi ko mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Lucio! Mahina kong sambit na lalo pang humigpit sa pagkakayakap sa kanya. Pakiramdam ko, baliwala ang 2 araw na morning sickness na naranasan ko dahil nandito na siya sa harapan ko. Mahal kita at sana wag mo na tong ulitin. Mababaliw ako kung sakaling tuluyan kang mawala sa akin. Kaya please, manatili ka sa tabi ko. Magtiwala ka sa akin dahil wala akong ibang babaeng gusto na makasama habang buhay, kundi ikaw lang. Seryoso niyang bigkas kasabay ng pagbitaw niya sa pagkakayakap sa akin at seryoso akong tinitigan sa aking mga mata. Sorry. Mahina kong sambit at hindi ko mapigilan na maipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang masuyo niyang paghaplos sa pisngi ko. Alam mo bang simula nung umalis ka, pinapahanap na kita? Macy, totoo bang nabanggit sa akin ni Talia kanina na nagdadalang tao ka na? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala sa sariling napatitig ulit ako sa kanya at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryoso niyang muka. Sinabi na ni Talia sa iyo ang tungkol sa pagdadalang tao ko? Seryosong tanong ko. Kapatid ko siya at nasa ipit siyang sitwasyon kaya sasabihin niya talaga sa akin ang mga gusto kong malaman. Seryoso niyang sagot. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Sorry, kahapon ko lang din nalaman ang tungkol dito at wala naman sana akong balak na itago sa iyo pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo eh. Alam mo yun, gusto kong panindigan ang pag-alis ko para wala ka ng alalahanin. Lalo na at magkakaanak na din kayo ni Melissa. Mahinang sambit ko at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanya. Ramdam ko na ang pamamasa ng aking mga mata at papatak na naman ang luha ko. Talaga? Totoo nga? Magkakaanak na tayo? God, hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinasaya, Macy. Sa wakas, nagbunga din ang pag-iibigan natin. Magkakaroon na tayo ng anak. Tuwang-tuwa na bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinasabi niya ngayon, gayong nagsusumigaw ang katotohanan na magkakaanak na din siya kay Melissa. Promise, magiging mabuti akong daddy sa baby natin. Bumalik ka sa akin at wag na wag mo nang subukan pang muli akong layuan. Seryoso niyang muling bigkas. Masuyo niya akong hinawakan sa magkabilaan kong pisngi habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagmamahal. Hindi akong ama ng ipinagbubuntis ni Melissa. At malabong ako ang magiging ama ng batang nasa sinapupunan niya. Dahil wala namang nangyari sa amin. Lasing ako ng mga panahon na yon. Pero alam ko sa sarili ko na walang nangyari. Seryosong sagot niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Melissa? Kung gano'n, nagsinungaling siya sa lahat? Gulat kong bigkas. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa aking nalaman. Yes. Nagsinungaling siya at sobrang laki ng kasalanan na ginawa mo sa akin dahil bigla ka nalang umalis. Pinag-iisipan ko na ngayon pa lang kung ano ang parusa na ipapataw ko sa iyo. Seryoso niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Kung hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Melissa, wala na sigurong dahilan pa para lumayo ako. Nakakahiyamang aminin pero ang bilis ko palang nauto. Ni hindi ko malang siya nagawang ipaglaban para maiparamdam din sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Iba yung saya ang nararamdaman ng puso ko ngayong nasa tabi ko na si Lucio. Lalo akong nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban, lalo na noong inamin niya sa akin na hindi naman pala talaga siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Melissa. Sapat na sa akin na malaman ang tungkol sa bagay na yon, pero hindi ko din naman maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya sa sarili kong desisyon. Nagsisisi din naman ako kung bakit pa ako lumayo at hindi ko muna hinayaan na gumawa ng paraan si Lucio para maayos ang problema. Mabuti na lang talaga at mahal niya ako at talagang nag-effort siya na mahanap ako. Kung hindi, paano na ako at ang baby na nasa sinapupunan ko? Ayoko din naman na lumaki ang anak namin na wala si Lucio sa tabi namin. So, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Pagkain, may gusto ka bang kainin? Nabanggit sa akin ni Talia na
Kahapon ka pa raw hindi kumakain ah. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin at magpapabili tayo. Masuyo niyang bigkas. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagmamahal, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Inalalayan niya ako ngayon papasok sa aking silid. Nakakaramdam pa rin ako ng panghihina dahil sa walang humpay na pagsusuka. Antok na antok din ako, pero dahil nandito si Lucio, ayaw kong ipahalata iyon sa kanya. Wala kasi akong ibang gustong gawin ngayon, kundi ang titigan ang gwapo niyang muka. Ilang araw din kaming hindi nagkita, kaya sobrang namiss ko siya. Hindi ko din alam eh. Lahat kasi ng mga pagkain na pumapasok sa katawan ko, isinusuka ko lang din. Sagot ko sa kanya hanggang sa makapasok na kami dito sa loob ng silid. Paano ngayon yan? Hindi pwedeng hindi malagyan ng laman ng sikmura mo. Kung hindi baka kung mapano ka. Seryoso niyang bigkas. Inayos niya pa ang unan bago niya ako inalalayan na makahiga sa kama. Sorry, ayoko din naman sana magpagutom. Kaya lang hindi ko talaga type ang lasa at amoy ng mga pagkain dito eh. Seryosong sagot ko. Pagkatapos kong makahiga ng maayos sa kama, mahigpit ko siyang hinawakan sa kanyang kamay. Ayaw kong umalis siya sa tabi ko. Anong gusto mo? Balik na tayo ng Maynila? Kaya mo bang bumiyahe? Masuyo niyang tanong sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko dahil hindi ko din talaga alam kung kaya ko ba. Kaunting paggalaw nga lang, nahihilo na ako eh. Bala kong bumalik sa doktor mamaya. Baka may mairekomenda si Doc na pwede kong inumin para bumuti-buti ang pakiramdam ko. Masuyo ko ding sagot sa kanya. Napansin kong saglit siyang nag-isip bago tumangutango. Okay, pupunta tayo ng doktor. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Ihahanap muna kita ng pwede mo makain para malagyan ng kahit na kaunting pagkain ng sikmura mo. Masuyo niyang sagot sa akin. Binigyan niya pa ako ng magaan halik sa labi bago niya ako iniwan dito sa silid. Nang mapag-isa naman ako, kaagad din naman akong nakatulog. Pagkagising ko, nakaredy na ang mga pagkain na inihanda ni Lucio para sa akin. Pero ni isa, wala talaga akong gustong kainin. Napansin ko pa nga ang pag-aalala sa mukha nilang dalawa ni Talia. Kaya napagpasyahan nilang dalhin ulit ako sa ospital. Nagsuggest pa nga si Talia na dapat daw makabalik na kami ng Maynila sa lalong madaling panahon na sinang-ayunan naman kaagad ni Lucio. Kasama si Talia, diretso na kami ng ospital. Hindi naman kami nahirapan sa biyahe dahil may dala namang kotse itong si Lucio. May mga bodyguards din pala siyang mga kasama. Pagdating ng ospital, kaagad naman akong inasikaso ng doktor na umasikaso din sa akin kahapon. Kahit nga si Lucio kinausap siya para lang masigurado na maayos ang kalagayan ko. Pagkatapos ng check-up, mabilis na din kami nagpaalam sa doktor. Sinigurado din naman ito na safe naman daw akong bumiyahe pabalik ng Maynila, kaya balak naming bumiyahe mamayang hapon. Palabas na kami ng ospital nang sabay-sabay kaming natigil sa paghakbang nang may biglang lumapit sa amin na ilang kalalakihan. Diretso silang naglakad palapit sa tahimik na nakasunod lang sa amin na si Talia. San ka galing? Anong ginagawa mo? Alam mo bang kahapon ka pa hinihintay ni Eunice? Seryosong bigkas ng lalaking mariing nakahawak na sa braso ni Talia. Tulala naman akong napatitig sa kanila dahil sa gulat at si Lucio naman ay napabitaw sa akin habang kita ko ang galit sa mga matang tinabig niya ang kamay ng lalaking nakahawak sa braso ng kapatid niya. Who are you? Anong ginagawa mo sa kanya? Galit na sigaw ni Lucio sa lalaki. Nabitawan niya naman si Talia na mabilis na ding naglakad palapit sa akin, sabay hawak sa braso ko. Ramdam ko ang panilamig ng mga kamay niya, siguro dahil sa nerbiyos. Who I am? Are you kidding me? Ikaw, sino ka? Anong karapatan mo para harasin ang kapatid ko? Galit na sigaw pabalik ni Lucio sa lalaking kaharap niya. Ramdam ko ang galit sa boses ni Lucio habang sinasabi ang katagang iyon, kaya hindi ko din mapigilan ang mapatitig kay Talia. Sino siya? Bakit galit siyang lumapit sa'yo? Mahinang tanong ko dito. Napansin ko ang ilang butil ng luha na kaagad na pumatak sa mga mata nito, sabay iling. Boyfriend siya ng best friend ko. May nangyaring hindi maganda sa girlfriend niya at ako ang pinagbintangan niyang may kasalanan. Mahinang sagot niya sa akin. Hindi ko naman alam kung anong ibig niyang sabihin, pero hindi ko mapigilan ang mapatili nang mapansin ko na basta na lang sinapak ni Lucio ang maangas na lalaki. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ni Lucio dito, mahilo-hilo itong natumba sa sahig.